Lahat naman siguro tayo ay nakuryente na. Kwento ko sa inyo kung paano ako nakuryente. Bata pa nga ako noon nung nangyari to at muntik na talaga ako nun mamatay. At dahil nga yun dito, muntik na ako mawala sa kanya. Nangyari nga to nung mga panahong nag-iisa pa lang ang gadget namin sa bahay. At palagi nga namin to pinag-aagawan ng dalawa kong kapatid para maglaro ng kung ano-ano. Bukod nga dyan ay naghihiraman din kami sa nag-iisang charger namin noon. Akin to, hindi sa'yo na. Pag ikaw kasi may hawak ng charger na yun, ikaw ang susunod o pangalawang makakapaglaro. Tapos ang gagawin na nga lang nung may hawak ng charger ay maghintay. Ang tagal mo. At kailangan pa nga namin nun maghintay hanggang sa malobat kasi hindi talaga namin yun tinitigilan kahit wala ng battery. At bawat araw nga ay hindi namin yung pinagpapahinga. Pagkatapos nung isa gamitin ay gagamitin uli ng isa. Pagkatapos uli ng isa ay gagamitin na naman ng isa. Ayos-ayos pa ang buhay namin noon, pero simula dumating ang bagay ni John ay bigla na lang nagbago. Araw-araw nga ay yun na lang ang lagi naming inatupag. Alam mo yung titigil na lang kami noon pagkakain na o matutulog na. O kaya naman pag nasira na namin, naalala ko nga ilang beses na yun nasira sa mga kamay namin dahil sa walang tigil namin paggamit. Kahit sirang-sira na at walang-wala na ay pinipilit pa rin namin ang magulang namin na ipaayos to sa paggawaan ng cellphone. At bukod nga dun ay ilang beses na rin namin napalitan yung charger ng iba't ibang klase. At isa nga dun sa mga charger na yon ang dahilan kung bakit ako nakuryente. Tandang-tanda ko pa yung pagmumukha mo. Paano na kaya to? Okay, doon na nga tayo sa part na nangingisay na ako. At ito na nga, dumating na ang hindi ko inaasahang araw. So madaling araw nga yun nangyari at gumising talaga ako na madaling araw para ako ang unang makapaglaro. Pagkamulat ko nga ng mata noon ay agad kong hinanap yung tablet sabay diretso sa pinakamalapit na saksakan sa mundo. At nasa ilalim talaga yun ng lamesa. Tumiksik na nga ako sa ilalim noon sabay saksak sa tablet at biglang ayaw niya mag-charge. Hindi sinaksak ko nga ulit yun at biglang ayaw niya talaga. Ayaw niya nga mag-charge nung sinaksak ko kahit ginawa ko na ang lahat. Kahit pinindot-pindot ko na yung pindutan, ginanon-ganon ko na yung charger, ayaw niya talaga. So ang sunod ko ang ginawa nun ay tinanggal ko muna sa saksakan. Pagtanggal ko nga ng saksakan ay may nakita ako. Yung sa charger kasi, yung dalawang bakal na nakausli doon, naiwan doon sa saksakan. Kinabahan na nga ako dito noon at di ko na alam ang gagawin ko. At kung ano-ano na din ang pumasok sa isip ko. Lagot ako. Papaluin ako ni Papa. Tulog pa sila. Ano gagawin ko? Tapos alam nyo ba kung ano ang sunod kong ginawa? Binuksan ko yung charger. Joke lang yun. Dahil ang totoo ko nga ginawa ay hinawakan ko yung bakal at gamit ang mga kamay ko. Oo, kamay lang. Walang kahit ano. Kaya ko to. Bumalik nga ulit ako noon at dahan-dahan ko nang nilapit yung kamay ko pero hindi ko pa nakakapa yung bakal nakuryente na ako. At grabe talaga yung experience na yun, men. At buti na nga lang ay nakuryente lang ako ng 3 minuto. God is good. At yun nga ang